Enero 2015, sa pagtatapos ng shift ng ilang staff sa isang mamahaling jewelry shop, isa-isang binibilang ang inventory. Gabi-gabi na lamang itong routine para sa kanila. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikan ng tindahan ay biglang napalitan ng tensyon. Ayon sa supervisor, kulang ng halos 10 piraso ng alahas ang inventaryo. Nawawala ang ilang gintong kuwintas, pulseras at mga singsing na may diamante. Isa-isang tinawag ang mga empleyado. Walang nakaligtas sa inspeksyon. Mismong si Mr. Jasim Alfad, ang may-ari ng shop, ang nag-utos ng masusing paghahalughog sa mga locker at bag. Hanggang sa bag ni Jocelyn Ilagan, isang 27 anyos na sales lady mula sa Pilipinas, natagpuan ng isa sa nawawalang mamahaling pulseras. Kumikislap ito sa ilalim ng kanyang mga personal na gamit. Nanigas si Jocelyn. Tahimik ang lahat. Ang mga matang kanina'y puno ng kaba, ngayoy tila humusga sa kanya. Sa tabi niya, ang matalik niyang kaibigan na si Samira Khan, isang Pakistani, ay tahimik lang at malamig ang tingin. Nanginginig si Jocelyn. Hindi niya alam kung paano at kailan napunta sa kanyang bag ang alahas. Ipinagdiinan niyang inosente siya, ngunit agad siyang inaresto ng pulisya. Habang inaakay siya palabas ng gusali, wala ni isa man sa kanyang mga kasamahan ang nagtangkang magsalita o dumamay sa kanya. Sa loob ng kulungan, wala siyang magawa kundi ang umiyak, magdasal at umasa sa awa ng Diyos. Bago ang insidente, maayos at masaya ang trabaho ni Jocelyn sa tindahan. Masipag siyang empleyado, palakaibigan at mapagkumbaba. Naging malapit siya kay Samira. Magkaibang lahi man, tila magkapatid ang turingan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, unti-unting nabuo sa puso ni Samira ang inggit. Dating mahusay si Samira sa benta, ngunit nang dumating si Jocelyn, nagsimulang mas mapansin ito ng amo. Nakakatanggap si Jocelyn ng bonus, incentive at papuri, mga bagay na hindi na nararanasan ni Samira. Bukod dito, may personal na problema si Samira. Malaking utang sa mga kapwa Pakistani. Kaya't sa desperasyon, gumawa siya ng plano. Kinausap niya ang janitor ng shop, isang kapwa Pakistani, at binayaran ito upang i-off ang CCTV sa back area tuwing closing. Hindi alam ni Jocelyn, tuwing abala ang lahat, palihim na nagnanakaw si Samira ng alahas. Isa sa mga ito ay sinadya niyang ilagay sa bag ni Jocelyn upang ibunton ang sisi rito. Sa loob ng kulungan, dinalaw si Jocelyn ng isang Filipino community leader. Hindi niya ito kilala, pero dala nito ang malasakit ng isang kababayan. Tinulungan siya nitong kumuha ng abogado mula sa embahada at humiling ng mas malalim na investigasyon. Pinangunahan ni Detective Majid Hassan ang investigasyon. Agad nilang napansin ang kahina-hinalang pagkawala ng CCTV footage. Isang Arabong security guard din ang lumapit, nagsasabing nakita niya si Samira sa locker area kahit tapos na ito sa duty. Isinailalim sa fingerprint analysis ang bag ni Jocelyn. Lumitaw ang fingerprints ni Samira. Nang tanungin, iginiit nitong madalas siyang humiram ng gamit kay Jocelyn, isang palusot, hanggang sa kinausap ng pulisya ang janitor. Dahil sa takot na ma-deport, isinisiwalat nito ang buong plano ni Samira. Ipinakita rin niya kung saan niya itinago ang ilan sa mga ninakaw na alahas. Nandoon pa ang isang gold necklace at 2 singsing. Pebrero kaparehong taon pinalaya si Jocelyn. Humingi ng paumanhin si Mr. Jasim na tinanggap naman niya. Alam niyang hindi nito sinadyang husgahan siya. Buwan ng Mayo, hinatulan ng 8 taong pagkakakulong si Samira sa kasong grand theft. Blacklisted din siya sa buong GCC region. Ang janitor, sa kabila ng pagkakasangkot, ay binigyan ng konsiderasyon sa korte matapos tumistigo pabor kay Jocelyn. Bumalik si Jocelyn sa jewelry shop bilang bayani. Iginawad sa kanya ni Mr. Jasim ang promosyon bilang senior sales consultant, may kasamang bonus at isang buwang bakasyon sa Pilipinas. Pag-uwi niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng kanyang pamilya na walang kaalam-alam sa pinagdaanan niya. Pinili niyang ilihim ang lahat upang huwag silang alalahanin. Pagbalik niya sa Dubai, tuloy-tuloy ang pag-asenso ni Jocelyn. Naitayo niya ang kanilang bahay sa Pilipinas. Taong 20-21 sa tulong ni Mr. Jasim, nakilala niya si Tamir Madi, isang lalaking taga Ogman City. Ikinasal sila sa ilalim ng kulturang Arabo at biniyayaan ng 2 anak. Ngayon,
Maayos na ang buhay ni Jocelyn sa Dubai. Hindi na siya pinapayagang magtrabaho ng kanyang asawa, sapat na ang kinikita nito para sa pamilya. Para kay Jocelyn, ang madilim na panahong pinagdaanan niya ay naging daan upang makamit ang buhay na dati isang pangarap lang. Hindi siya nawalan ng tiwala sa tao at nanatiling mapagpakumbaba, masipag at palangiti. Isang tunay na larawan ng isang matatag na Pilipina sa gitna ng hamon sa ibang bayan.